papunta o kaya pabalik ng probinsya, mapapansin nyo sa tabi ng daan ang mga batong ito. May nakasulat na mga letra at numero sa mga batong ito. Sa ibaba nito ay ang unang letra ng bayang daratnan ninyo. Sinasabi din sa bahaging ito kung gaano pa kayo kalayo sa bayang pupuntahan ninyo. Makikita din sa taas ang letter K o kilometer na nagsasabi kung ilang kilometro na ang lugar na yan mula sa Luneta. Ang 1 kilometer ay katumbas ng 1,000 meters. May kinalaman po ba ang salitang kilo sa hirap namin kanina? Kasi ang ibig sabihin ng kilo ay 1,000 basic units. Teka lang po. Di po ba kanina idinugtong natin ang senti tsaka ang mili sa meter? Kaya naging centimeter at millimeter. Oo. Kung idugtong po natin ang kilo sa meter, may ibig sabihin po ba yun? Ang ibig sabihin nun, 1,000 meters. Ang 1 kilometer ay 1,000 meters. Isipin niyo to. Ang 1 kilometer ay katumbas ng 1,000 meter sticks. Wow! 1,000 meter sticks! Doble nun yung nilakad mo kanina. Tita Sally, meron po bang kiloliter at kilogram? Oo, meron. Halimbawa sa kilogram, mga bags ng asukal. Sa kiloliter naman, yung tangke ng tubig sa subdivision. Basta may kilo na nakakabit, malalaki, mahaba o mabibigat ang mga bagay na sinusukat. Kung malaki ang susukatin, meter, gram at liter pa rin. Magkakaiba kilo ang nasa umpisa. Kilometer sa length, kilogram sa mass, kiloliter sa volume, sa bagay na malalaki. Kilometer, kilogram, kiloliter. Alam ko na, kilo ang umpisa ng unit of measurement ng mga bagay na malalaki o mabibigat. At senti o mili naman kung maliliit o magagaan. At yung mga bagay naman na hindi naman maliliit at hindi naman malalaki, meter, gram at liter ang ginagamit. Tama. Mga bata, may pagsubok ako sa inyo. Subukan nga natin kung alam na natin ang unit of measurement na ginagamit sa iba't ibang bagay. Haba ng mesa. Kapal ng straw. Layo ng Bulacan sa Maynila. Isang sakong bigas. Timbang ng isang bayabas. Bigat ng isang kurot ng asin. Ang lamang tubig ng isang swimming pool. Laman ng isang sachet. Laman ng karton ng gatas.
Ang dali ano? Nakakalito naman yata. Ano kaya ang pagkakaiba ng meter, gram, at liter? 1 meter equals 1,000 millimeters. Kung 1 meter ang haba ng 1,000 na langgam na magkakasunod, gaano kahaba ang 1 millimeter? Di isang langgam, one gram equals 1,000 milligrams. Kung 1 gram ang bigat ng 1,000 na maliliit na sesame seeds, ano ang katumbas ng 1 milligram? Isang napakaliit na sesame seed. 1 liter equals 1,000 milliliters. Kung ang 1,000 small cups ng soft drinks ay katumbas ng 1 liter, gaano kakonte ang 1 milliliter? $999 1,000 milliliters! Sing konti ng isang small cup. Ang konti ano? Nahihirapan ba kayong isipin kung gaano kalaki o kahaba ang mga ito? Mas malaki ang mga ito kaysa meter, gram at liter. Mag-imagine tayo 1,000 meters is equal to 1 kilometer. Kung 1 meter ang haba ng isang talon, ilang beses akong tatalon para makompleto ko ang 1 kilometer? Di 1,000 times ito naman. 1,000 grams is equal to 1 kilogram. Kung 1 gram ang timbang ng isang piraso ng potato chip, ilang potato chips ang meron sa 1 kilogram? Di 1,000 potato chips 1,000 liters is equal to 1 kiloliter. Kung 1 liter ang laman ng isang bote ng soft drink, may ilang bote ng soft drinks ang meron sa 1 kiloliter? Di 1,000 na bote. Ang dali, di ba? Halina, sumama na tayo.